Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala na ring buhay nang mahanap ang 5 pang natabunan ng lupa sa isang barangay sa Baguio City. Kaya umakyat na sa 10 ang bilang ng nasawi. Kabilang sa kanila ang maglolo at 5 pang bata na lahat galing po sa iisang angkan. Dineklara ng no-build zone ang lugar kaya problemado ang mga residente. Nagkakasakit pa ang ilan sa evacuation center. At mula sa Baguio, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, Emil, Vicky, all accounted na nga ang lahat ng mga natabunan sa landslide sa Gisad Surong dito sa Baguio City. Pero sa kabila ng puspusan, paspasan pero maingat na paghahanap, bigo silang makuhang buhay ang mga nalalabi pang biktima. Pasado alas 6 kagabi, mahigit 24 oras mula na magkaroon ng pagguho, may pahabol himala sa barangay Gisad Surong. Isang asong natabunan ang natagpuang buhay pa. Bagaman nangangatog at nanghihina. Nag-hit po tayo ng mga irrigating solution to warm po yung dog. Nag-feed lang po tayo ng unting-unti po para hindi mabigla si dog. Noon, muling nabuhayan ng pag-asa ang mga rescuer. As much as possible, yung mga light mga tools ang ginagamit po namin, just not to disturb yung soil, baka it will lead to further collapse. So yun nga, nung nakita po natin yung aso nabuhay, kami rin nabuhay na loob. 1:03 sa madaling araw, muling may namataan. Pero wala nang buhay nang ma-recover ang isang 64 anyos na lolo. At matapos ang halos 1 oras pa, natagpuan ding patay sa di kalayuan ang kanyang 8 anyos na apong si Elisha Grace, ang huli sa mga hinahanap na natabunan. Kaya ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng kanyang amang si Jerwin. Higit pa sa sugat niyang tinamo nang bumagsak mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay nang magka-landslide. Karamay ang may bahay at bunso na kasama niyang nakaligtas. Iba pa rin kung kasama si Elisha Grace na umiiyak sa mga huling oras na kasama nila para sana lumikas. Ang sabi namin, okay lang yun anak. Kapag may kulang labog konti, siguro makakatakbo tayo. Ang kapilya kung saan ibinurol ang 7 sa 10 nasawi na puno ng pagpalahaw ng mga nagluluksang kaanak. Tatlong henerasyon ng isang angkan ang nawala, kabilang ang 5 bata. 2 taong gulang lang ang pinakabata na natagpuang kasama ng kanyang ina. Hindi naman nasayang ang pagpupursige ng rescuer, lalo't may 3 residenteng na-recover ng buhay sa trahedya. Bale, 2 na discharge po sa hospital after treatment. Yung isa na lang po ang under medical observation po. Pero hindi pa rin ito mapapawi ang lungkot para sa mga pumanaw at ang takot na naiwan sa mga nakaligtas. May umugong, parang binubuhat niya yung bubong. Sabi ng manugang ko, Mama, likas na tayo, Mama. Sumunod yung manugang ko, nag-abot na lang kami ng mga bata. Sabay sa pagluluksa ang paglisan sa lugar kung saan buong buhay na nagpundar ang marami. Mahirap mapanatag kahit maayos sila sa ngayon sa evacuation center. Meron po, hindi mo masasabi, ma'am, kasi hindi natin alam ang sitwasyon, ma'am. Makapagising mo? Yes, ma'am. Kasi, opo, nandun na po lahat. Ang inisip ko po, yung aming kabuhayan. Ang isang challenge din po dyan is magkagamitan din nila. Yung security ng properties niya. Kaya whenever we do the forced evacuation, we assure them na we're going to secure yung mga properties just so to convince them that to go to the evacuation area. Kasama sa mga inilikas ang isang lolang bedridden na at isang buwang sanggol. Ninenervous po nung narinig ko po yun. Dahil sa masamang panahon, nagkakasakit na ang ilang lumikas. Kaya namamahagi ng gamot ang City Hall. Mga inuubo po, mga sinisipon, tsaka masakit ang ulo, nilalagnat. So nagbigay po tayo ng gamot.
Patuloy namang umaapila ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga landslide-prone area na lumikas na, lalo't patuloy na nakakaranas ng pag-uulan ang lungsod. Ngayon, nagdala tayo ng pauna na financial assistance. Ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin may mga stress na yung soil. Bibigyan ng rental fund support yung mga na-displaced na families. Pagbalik, Vicky. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi bababa sa 15 ang naitalang landslide dito sa lungsod. At dahil bawal lang ang tirhan, yung lugar kung saan nga nangyari ang landslide, Vicky, ay magbibigay ng ayuda ang city government, maging ang DSWD, para sa mga pauna o renta habang pansamantalang hinahanapan sila ng kanilang lokasyon. Samantalang dito sa ating kinaroroonan, walang humpay ang pagdating ng mga nakikiramay. Dito pa rin yan sa mga naulilangas na namatay sa landslide. Vicky. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Marisol Abdurrahman. Ikinawasak naman ng isang bahay ang nahulikam na pagbuhuri ng lupa sa gilid ng Angat River sa Bulacan. Nabuhay naman ang bayanihan sa Pampanga at Abra para pigilan ang pagkasira ng dike at tulungang maihatid sa ospital ang isang pasyente. Nakatutok si Joseph Moro. Yung yero niya na ano yan? Sa kasagsagan ng masamang panahon nitong linggo, gumuho ang bahagi ng isang bahay na nakatirik sa gilid ng Angat River sa barangay Paltao, Pulilan, Bulacan. Ayon sa may-ari, agad silang lumabas nang maramdaman ang gumuguhong lupa. Ang lumambot at gumuhong lupa bahagi umano ng ginagawang riprap sa kanilang lugar. Bakas pa rin ang hagupit ng habagat sa iba pang bahagi ng Bulacan kung saan maraming kalsada at bahay ang nalubog sa baha. Sa gitna naman ng pagragasa ng tubig mula sa sapa, nagtulong-tulong ang mga residente sa barangay Lapas, Turo sa Arayat, Pampanga para mapigilan ang pagkasira ng dike. Marami kasing taniman at palayan ang nanganganib masayang kapag tuluyan itong nawasak. Ang residenteng ito sumuong sa baha at makikita may kinakapas sa ilalim. Maya-maya, hawak na niya ang napitas na talong. Ayon sa may-ari ng taniman, ito raw ay para may mailuto pang ulam. Palalayan niyo! Nagbayinahan din ng ilang taga-Tubo Abra para maisugod sa pagamutan ang isang pasyente. Nakahiga siya sa isang improvised stretcher na gawa sa tela na nakakabit sa kawayan. Nasa bingit man ang tumataas na ilog, uwis buhay nila itong pinagpasapasahan habang nakakapit sila sa lubid. Kasunod ng malakas na agos ng ilog, stranded ang 8 residente ng Nueva Era, Ilocos Norte. Agad rumisponde ang mga pulis para sila ay ma-rescue. Pero dahil hindi kinaya ng patrol car ang agos ng tubig, binuhat nila ang mga nasa gitna residente. Sa Burgos, Ilocos Sur naman, bumigay at nasira ang isang tulay. Isinara ito sa mga residente at motorista dahil na rin sa panganib ng lalong pagtaas ng ilog. Sa Tarlac City, umapaw naman ang Armenia Dam. Pahirapan ang pagtawid sa ilang kalsada dahil sa baha. Lubog sa tubig pati ang ilang bahay. Sa Tabao, sa Kabangan, Benguet, lumaki rin at lumagasa ang tubig sa Amburayan River. Nagmistulang ilog din ang bahagi ng Barangay Bukayaw sa Oriental Mindoro. Wala naman sa himpapawid kita kung gaano kalawak ang mga pagbaha sa ilang bahagi ng Zambales. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sa pilitang inilikas ang mga residenteng malapit sa Tulyahan River matapos umapaw ang Lamesa Dam kagabi. Sa datos po ng Pag-asa, as of 5 p.m. nasa 79.99 meters na lang ang dam na below spilling level na. Tinutukan niya ni James Agustin. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para marating ang mga bahay sa bahaging ito ng Sitio 1 sa Barangay North Fairview, Quezon City kagabi. Lumagasa ang tubig mula sa Tulyahan River matapos umapaw ang Lamesa Dam. Inalalayan ng mga residenteng lumilikas sa abot bewang na taas ng tubig. Ang ilang gamit ibinalot sa garbage bag. Inilikas din ang alagang hayop. May residente pang sumampas sa balikat ng isang rescuer
habang sinusuong nila ang baha. Nagpatupad ang barangay ng forced evacuation kagabi. Hapon pa lang daw pinalilikasan nila ang mga residente, pero may ilang inabot na ng baha. Ito yung pinakamababang lugar na kapag ka nag-overflow po ang Lamesa Dam, nagiging normal ang pagbaha dito. Pero pagka ganito po na may enhance sa bagat, lalo kapag mayroong mga malalakas na bagyo, kapag nag-overflow itong Lamesa Dam, automatically po sa instruction na rin ng ating local government, QCDRRMO, na nagpapatupad po tayo ng preemptive evacuation hanggang sa forced evacuation. Sa North Fairview High School, lumikas ang nasa 141 pamilya, katumbas sa mahigit 400 individual mula sa Sitio 1 at Astor Street. Kabilang sa kanila si Roslyn, na siyang nakunan sa video na nakasampa sa balikat ng isang rescuer. Takot na takot ako, baka malunod ako kasi maliit ako eh. Kasi yung tubig umapaw dito sa mga rescuer. Nagpatulong lang po ako sa mga rescuer nga mabuhat nila. Marami naman ang nag-preemptive evacuation, gaya ni Emma kasama ang bagong silang na apo. Pumasok na yung tubig po sa namin, sa bahay po namin, kaya baka matrap kami. Habang maaga pa, inilikas ko na po ito pong apo ko para masave po kami. Sobrang hirap po sa pagbubuhat-buhat ng mga gamit, ganun, akyat baba, para hindi lang po mabasa. Hindi rin nagpakampante si Dayang na maagang lumikas kasama ang 4 na anak. Ayaw po namin maranasan yung nangyari sa amin last year po. Nagpastaw po yung baha. Kaya linikas na lang po namin yung anak namin. Mga bata po, inuna po namin mga bata at mga gamit po, kailangan po yung mga importante. Alas 11 kagabi, lubog pa rin sa tubig ang unang palapag ng mga bahay sa Sitio 1. Apektado ang nasa 80 bahay nang baha na umabot sa 5 talampakan ng taas. Kaninang umaga humupa na ang baha. Naging abala ang mga residente sa paglilinis sa mga putik na iniwan nito. Nalubog din sa tubig ang ilang gamit. Kada ulan po, ganyan po. Nangangambo po kami na pasukin po kami ng tubig dito sa loob. Kaya po kami, maakit po kami sa taas. Malimit po yun. Hanggang dibdib po dito kagabi sa loob. Tapos yung mga ibang gamit namin nabasa. Inanod yung iba. Kaya mga ilang peraso damit lang na iligtas namin. Mabilis kasi yung tubig kagabi. Sobrang hirap po kasi halos taon-taon po talagang nararanasan namin yung pagbaha. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nabundol ang isang babae habang tumatawid sa isang pedestrian lane sa Quezon City. Sa lakas ng impact, posibleng sumailalim siya sa operasyon sa Batot Baga. Nahuli kamyan at nakatutok si EJ Gomez. Exclusive! Tumatawid ang isang babaeng nakapayon sa pedestrian lane sa Viluna Street, Barangay Piñahan, Quezon City, pasado alas 10 ng gabi noong linggo. Pagdating niya sa gitna ng kalsada, nabangga siya ng sasakyan. Dumiretso lang ang sasakyan habang gumulong naman ang biktima. Nilapitan siya ng ilang bystander. Doon siya galing sa may pedestrian daw. Isa na yung payong niya, lumipad nga din. Nagulat ako anong sobrang lakas nung lagabag niya. Yun pala, may tsinelas ako nakita doon sa pedestrian. Pagtingin ko dito may nakahiga, lumapit agad ako. Babae, aray ng aray. Ang 43 anyos na biktima, pinagtulungan buhati ng mga first responder ng Barangay Piñahan. Likod po niya masakit po, ma'am. Tapos yung labi niya, ma'am, mayroon po siyang sugat. Tapos yung mayroon din po siya sa paa. Patawid lang daw po siya. Tapos sabi ko po kung nakita niya kung ano nakabundol sa kanya, hindi daw po niya nakita. Naiwan sa kalsada ang mga nasirang bahagi ng sasakyan. Gayon din ang payong at tsinelas ng biktima. Ayon sa biktima, galing siyang trabaho sa isang bahay ampunan at pauwi na raw sa Malabo nang mangyari ang insidente. Tumawid ako, walang sasakyan doon. Pati nasa pedestrian naman ako eh. Sugat sa yung bukong-bukong, tapos yung tuhod, tapos yung sa shoulder ko, tapos yung tagiliran ko sobrang sakit. Saka yung ulo ko parang namamagal. Hindi ako makabangon eh. Tapos yung likod ko, yung may fracture ata. Sinabi, yung nagdudugo yung kidney ko tsaka yung baga ko. Ako lang yung may trabaho sa amin. Yung mga anak ko, yung pag-aaral nila. Hindi ako makapasok. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na posible raw operahan sa bato at baga. Sana panagutan naman niya, hindi naman dapat niya iniwan yung kapatid ko. Dapat hinarap niya yun. Tumuko siya sa mga pulis.
Ayon sa barangay, ilang saksi ang nakakuha ng plaka ng nakabanggang sasakyan na kanilang isinumite sa pulisya. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Police District sa insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Land Transportation Office o LTO kaugnay nito. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Kung nung nakaraang taon wala munang pondo sa mga flood control project, sa 2027, mahigit 100 bilyong piso ang hinihingi ng administrasyon para dyan. 7.2 trillion pesos naman ang kabuang budget na hinihingi batay sa National Expenditure Program na isinumiti ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa mga nabunyag na ghost at substandard umanong flood control projects, inalis sa 2026 national budget ang alokasyon para sa mga naturang proyekto. Tanging mga pondong pantapat sa proyektong kahati ang mga dayuhan o foreign assisted ang natira. Pero ibabalik na yan para sa taong 2027 batay sa National Expenditure Program o pondong hinihingi sa Kongreso ng Ehekutibo. Mahigit 107 bilyong piso yan, kabilang ang mahigit 3 bilyong piso para sa MMDA at halos 20 bilyon para sa foreign assisted projects. Lalo na ngayon na nag-uulan at nakikita po natin, number one, yung kahalagahan. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects. Tinitiyak ng Department of Budget and Management na mahigpit ang prosesong pinagdaanan ng lahat ng flood control project at mahigpit din ang proseso kapag ipinatutupad na ang proyekto. Mas matindi po yung vetting, properly identified, properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects. We will also be utilizing technology, satellite data to verify kung talaga bang nag-e-exist yung mga reported structures. Mahigit 1 bilyong piso naman ang hinihinging confidential and intelligence funds para sa mga ahensyang legal na otorisadong magkaroon nito. Bahagyayang mas mababa sa 11.8 billion pesos na inilaan ngayong 2026. We wish to reiterate that the use of confidential and intelligence funds remains subject to existing budgeting, utilization, liquidation, and auditing rules to ensure accountability and that the funds are used solely for their intended purposes. Halos 112 billion pesos naman ang hinihinging unprogrammed appropriations o yung pondong hindi pa madetalye ang mismong pagkakagastusan kaya itinuturing ng ilan na pork barrel. Ayon sa DBM, ito na ang pinakamababang unprogrammed appropriations mula noong 2019. We are still awaiting for the certainty. Kabilang na nga po dito yung mga additional foreign assisted projects na ngayon po ay nakapila at tinatalakay pa rin sa ED Council at dadaan pa sa masusing pagsusuri ng ating Investment Coordination Committee. We will make sure that the items in the unprogrammed appropriations are those that are really necessary. Sa mga departamento, pinakamalaking budget ang inilaan sa DepEd, habang top 2 ang DPWH. Kasama sa mga pagkukunan ng pampondo para sa mga ito ay utang na aabot ng 1.7 trillion pesos. Sisimulan na ng House Committee on Appropriations sa August 17 ang deliberasyon sa panukalang budget. Target ng Kamara na ipasa ito sa ikatlot huling pagbasa sa October 9. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nakitaan ng Commission on Audit ng paglabag ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa pag-liquidate ng kanyang confidential funds. Ito ang lumabas sa testimonya ng COA auditor na humarap sa impeachment trial kanina. Lumabas din na ginamit ng bise ang kanyang confidential funds sa mga aktibidad na hindi dapat. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra.
Yes, Vicky, humarap nga po sa impeachment court ang opisyal ng Commission on Audit na bubusisi doon sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At aniya, pinababalik na po sa OVP yung 375 million pesos na halaga ng confidential fund. At giit pa niya, may pananagutan ng bise sa naturang pondo. Sa isang J. Camote, 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso, P-1-8-2262, Migi Mango, for 50,000 pesos. Sa ganitong paraan, inilarawan ni Attorney Lorna Kapunan ang mga pangalang tunog pagkain na nabigyan ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mga pangalang nakalagay sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President o OVP bilang patunay ng pinagbayaran ng confidential funds. Puna pa ni Prosecution Lawyer Kapunan, katunog ang iba pang mga pangalan sa ilang kilalang personalidad gaya ni Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diokno Jr., John Lapid at Hanilet Camille C. Pati Hart Santiago at Anong Pauco na tila kombinasyon ng tunay na pangalan ng misis ni Presiding Officer Senador Cheese Escudero. Isa sa napuna ng Commission on Audit o COA ang mga ginastosang aktibidad na hindi dapat ginamitan ng confidential funds. Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity tipo dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nasa listahan ba yan, Your Honor, ng confidential activities base sa joint circular? based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Nakita rin na nangyari muna ang mga pinakagastosang aktibidad bago pa makuha ng OVP ang pondo. Sabi ni State Auditor Zailin May del Campo, hindi pwede ito. Ipinakita rin sa pagdinig ang mga acknowledgement receipts para naman sa confidential funds ng Department of Education. Sa panuntunan kasi ng COA, tanging ang Special Disbursing Officer ng ahensya ang maaring mag-release ng pondo. Sa kaso ng DepEd, ito ay si Edward Fajarda. Pero ipinakita sa pagdinig ang mga acknowledgement receipts na pare-pareho ang petsa ng pagre-release ng pondo sa magkakaiba at magkakalayong lugar. Tanong ng prosecution, paano daw ito nagawa ng iisang tao lang sa loob ng isang araw? Kasi nung binabasa ko to, no? Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Counsel for Respondent. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Counsel, move on. Move on, Counsel. Halimbawa, sa petsang March 15, 2023, base sa mga sinumiting acknowledgement receipts sa COA, 22 na tao ang binayaran sa Quezon City, Olongapo, Laguna, Cavite, Zamboanga City, Surigao del Norte, at iba pa sa loob ng isang araw. Ang may pananagutan daw dito, sabi ni Del Campo, 4 na opisyal ng DepEd sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim noon ng departamento. Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Opo, tama po. Bakit? Anong nature ba ng pondo na yan? Kasi po ito is pondo ng bayan po. Sa testimonya rin ni Del Campo, sinabi niyang nakitaan nila ng violation o paglabag ang Office of the Vice President. Tinukoy niya ang nasaksihan niyang testimonya noon ng Special Disbursing Officer ng DepEd na si Gina Acosta sa pagdinig sa Kamara. Doon sinabi ni Acosta na sa utos ni Vice President Duterte, ibinigay niya ang pondo sa punong security ng bise na ayon kay Del Campo ay hindi dapat dahil tanging ang Special Disbursing Officer lamang ang dapat humahawak
ng pondo. By the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pilachica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1. Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Kaya naglabas na ng Notice of Disallowance ang COA at pinababalik sa OVP ang pondong umaabot sa mahigit 375 million pesos. Gumugulong na daw ngayon ang 6 na buwan na nakalaan para makapag-appeal siya sa COA. Sa pagsisimula naman ng pagdinig, isinumbong ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Kapunan ang defense panel. Hindi raw ito sumunod sa utos ng presiding officer na magpulong ang magkabilang panig para magkumparahan ng libu-libong mga dokumento nang mapabilis ang proseso. Ito po ang nangyari, na Indian po kami. That is bad faith, Your Honor. Sagot ng depensa, hindi naman raw kailangan pang gawin ang pagpupulong. There's no need for us to actually compare the exhibits that a witness can testify based on a summary. Tinanggap naman ito ni Escudero. Hindi ka, Attorney Lorna, in-Indian, baka ginost ka? Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka in-Indian, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost na Ginost, bago ngayon. ginost. Vicky, bukas ay inaasahan naman na sasalang sa cross-examination itong si Del Campo at ang magtatanong naman po sa kanya ay abogado ni Vice President Sara Duterte. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Good evening mga kapuso! Radiating cuteness and winning energy ang nagpanalo sa Season 2 Sparkle Ultimate Campus Cuties na sina Rayo Grabadora at Frances Laca. Ang simula ng kanilang sparkle journey, ichichika ni Aubrey Carampel. Out of 19 finalists, ang cutie lover boy ng Bulacan na si Rayo Grabador at ang go-getter influencer ng New Manila na si Frances Laca ang itinanghal na Ultimate Campus Cuties ng Sparkle Campus Cutie Season 2. Gusto po magpasalamat po sa mga tao na sumuporta sa akin kasi hindi ko po ito kakayanin. Hindi ko po mabibuild up yung confidence ko. Like, I feel so loved right now and so excited. Sobrang excited ko po na mag-work. It's one of my biggest dreams po talaga to become an artista and seeing my first steps to being one. It's just so grabe pa. I don't even know how to describe the feeling. Wagi rin sila ng special awards, kabilang ang social media favorites. Si Rayo rin ang nanalong TikTok Live Viewers' Choice. Nakuha naman ni Frances ang Studio Who Stars Award. Certified Sparkle Artist na rin sila dahil kabilang sa kanilang napanalunan ay ang 5-year management contract from Sparkle GMA Artist Center. Wagi rin ang Sparkle management contracts ang mga first runner-up na sina Ronnie Pasamba at Abby Arnold at second runners-up Isa Prats at Enzo Torano. Ang mismong nag-abot ng kanilang awards ay sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo na umupo rin as judges. Grabe yung batch na to. Talagang nakita natin na nag-level up silang lahat. And ang hirap talaga pumili. I think all of them really deserve to win. Pero ito nga, we're getting the top 6 for Sparkle. Baka hindi lang yung top 6, let's see. Kasi talagang lahat sila talented. They all have the looks, they all have the personality. And I'm very happy na they're so wholesome. Parang talagang role models sila. Ang Ultimate Campus Cuties, excited na to begin their Sparkle artist journey, na dream din daw makatrabaho ang kanilang kapuso idols. Nasa wishlist ko po ay si Alden Richards, si Ding Dong Dantes, si Marian Rivera kasi ang galing nila sa craft nila. It's always been a dream po to work with Heart Evangelista. Obviously, I love her craft as well. I love how she presents herself. And beyond that po, I really want to work with either Anthony Constantino or si Charlie Fleming po. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mahirapan dahil mano-mano na ang pagtatanggal ng sangkaterbang basurang inanod po sa isang estero sa Baclaran, Parañaque. Krisis na ang maladagat na basura. Ayon po yan sa Department of Public Works and Highways.
Ang update sa clearing operations, tinututukan live ni Rafi Tima. Rafi! Emil, pansamantalang itinigil yung paghahakot ng basura dito sa Parañaque dahil madilim na at posibleng delikado sa mga lulusong dito sa estero. Mula na magsimula maghakot, aabot na raw sa 300 tonelada ang nahakot na basura mula lang mismo sa lugar na ito. Gumamit na ng floating boom hila ng isang dredger ang mga naglilinis sa esterong ito sa Baclaran, Parañaque para tuluyang matanggal ang naipong basura sa kasagsagan ng habagat. Bagamat tila puno pa rin ng basura ang malaking bahagi ng estero, natanggal na raw ang mga nasa ilalim nito kaya ang mga nakalutang na lang ang kailangang hakutin. Kaninang umaga, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lugar. Pagpapakita na raw ito kung gaano kalaki ang ating krisis sa basura. Nung nag-high tide kahapon, dinagagahat. So halo-halo na yung basura to all over, no? And ang malungkot lang, ang sabi sa akin ng Parañaque City Government, first time to nangyari na ganito. So, pinapakita lang talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Si Nanay Clarita, nagsimula raw magtinda rito noong pang 1979. Sa dami ng kanyang mga naranasang bagyo at habagat, ngayon nga lang daw niya naranasan na mapuno ng basura ang esterong ito. Nagulat lang kami, pumapasok na yung mga dumi. Galing ho doon sa dagat? Galing ho sa dagat yan. Pero pag umuulan ho dati, may mga basura makikita pero hindi ganun kadami? Ay, hindi ganun karami, konti lang. Yung natural na basura lang na inaanod sa dagat. Aminado ang OIC ng City Environment and Natural Resources Office ng Parañaque. Nagulat sila na ganito kadami ang basurang naipon dito mula sa Manila Bay. This time talagang sobra, nasira yung trust trap. Dumami rin ho ba ang volume kaya ng basura? Sa ngayon talagang dumami, malaki ang Ang atin lang naman, sabi ko nga hindi lang naman dito sa Parañaque ang niyan, galing ng Manila Bay. So maraming faktor na panggagalingan. May 2 trash catchment sa esterong ito para maharang ang mga basura na nanggagaling sa Manila Bay. Pero nasira doon ng malakas na alon ang nasa unahang bahagi ng estero. Ang pangalawa naman, tinanggal bago magsimula ang mga pag-ulan dahil sa nakaschedule na dredging sa estero. 2 araw na naghahakot ng basura ang mahigit 50 truck para matanggal ang naipong basura sa esterong ito. Pero ganito pa rin karami ang naiwan. Kahapon, sa kapal ng basura rito ay pwede mo nga raw itong lakaran. Kapansin-pansin namang nagkapira-piraso na ang mga basurang ito. Indikasyon na kung hindi man matagal na ang mga ito sa dagat, posibleng malayo ang kanilang pinanggalingan. Mano-mano ang pagtanggal sa basura. Ang mga tauhan ng DPWH, MMDA at Parañaque Centro kinailangan lumusong sa estero. Halos wala namang amoy ang basura na karamihan ay mga styrofoam, plastic at mga kawayan. May mangilan-ngilan ding puno ng nyog na kailangang hatiin bago maisakay sa dump truck. Sa kasagsagan ng paghakot, pansin naman ng ilang ibon na naghahanap ng makakain sa mga nakalutang na basura. Ang mga naatasang lumusong sa basura, may ininom naman daw ng doxycycline para iwas leptospirosis. Hindi raw kasi obra ang bota at wader sa lalim ng basura. Hanggang dito yung pa sa, sa tuhod po. Lumulubog kami sa putik. Sobrang libag pa ng tubig. Tapos maraming debris na tumutusok. Pakiusap email ng mga otoridad, malaki ang responsibilidad ng bawat isa sa atin sa problema ng basura. Kahit maliit na basura lang daw kasi na hindi itinapon na maayos, kapag pinagsama-sama sa dami ng mga nagtatapon kung saan-saan lang, aabot din yan sa tone-tonelada. Yan ang latest mula dito sa Parañaque. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Walang pinipiling panahon ang umunoy akyat bahay na nasa kote sa Antipolo, Rizal. Sinamantala niya ang maulang panahon para looban ang isang bahay sa San Juan. At nahuli kang yan, nakatutok si June Veneracion. Sa kasagsagan ng masamang panahon noong linggo ng madaling araw, pinasok ng isang hinihinalang akyat bahay ang isang gated community sa San Juan City. Yung suspect, umakyat sa mataas na bakod yun, sa likod lang. He took advantage nung weather condition. Magaling nga sa akyatan, pero hindi naman tinakpan ng suspect ang kanyang muka. Yung mukha. Buwang-buwa po yan. Nakangiti po. Nakilala tuloy siya. Siguro in-expect niya, walang naka-install na CCTV. Kaya hindi siya ganun, masabi natin hindi siya ganun kaingat. At tinarget agad ang follow-up operation ng mga investigador. Sa Antipolo City siya natunton at naaresto kahapon.
Nasa 180,000 pesos ang halaga ng mga gadget at iba pang gamit na nakuha ng sospek. Hindi pa nare-recover ang karamihan sa mga ninakaw. Gawa po ng hirap na buhay, pambayad ng kuryente, tsaka gatas ng anak. Pasensya na po talaga. Sinampahan na ang sospek ng reklamong robbery. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Maki-update na tayo sa magiging lagay na panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, magiging maulan pa ba sa mga darating na araw? Salamat, Emil. Naku, habang patuloy nga ang pag-iral at pagpapaulan ng habagat dito sa ating bansa, may bagong namumuong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isang bagong low-pressure area po ang namataan sa labas ng PAR. Mahigit 1,600 kilometers ang layo mula po yan sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa pag-asa, magiging bagyo po yan o mataas ang chance nitong maging bagyo sa mga susunod na oras. Pero sa ngayon, maliit naman yung posibilidad na pumasok yan dito sa Philippine Area of Responsibility, lalo't pa-eastward o palayo naman po yan dito sa ating bansa. Yun nga lang, yung sama ng panahon na ito kasabay ng iba pang weather disturbance, gaya po ng iba pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung patuloy na nakaka-impluensya sa pag-iral ng habagat, kaya patuloy rin po yung pagpapaulan nito dito sa ating bansa hanggang sa mga susunod na araw. Dito po sa ating wind map, makikita po ninyo kung nasaan yung mga sama ng panahon na yan, tila doon din po sumusunod ito pong habagat, kaya nararanasan pa rin natin o mahampas pa rin po dito sa Pilipinas yung epekto nitong habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, ilang bahagi ng Cordillera, ganoon din po sa may Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, NCR, maging dito po sa Mindoro Provinces. Halos buong Luzon na ang makakaranas po ng mga pag-ulan, pagsapit po yan ng hapon, kasama na rin dyan ang Calabarzon at ganoon din ang Bicol Region, pati na rin ang iba pang bahagi ng Mimaropa. Mga kapuso, may mga malalakas na ulan dito po yan sa may Cagayan Valley, Central Luzon at pati na rin sa Occidental Mindoro. Ang mga pag-ulan po minsan ay meron pong mahina pero minsan biglang lalakas, kaya mag-ingat pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng ulan bukas kahit po sa umaga may mga lungsod na po makakaranas niyan at pwedeng maulit sa hapon o gabi. Muli po paalala, may mga break yung mga pag-ulan ng habagat. Pwedeng gumanda ang panahon saglit o sisilip-silip na ang araw minsan, pero posibleng masundan pa rin po yan ng mga pag-ulan at pabugso-bugsong hangin. Sa mga taga-Visayas at Mindanao naman, umaga bukas, mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan maliban po sa ilang bahagi ng Panay Island. Pagdating ng hapon, meron na rin ibang mga lugar na makakaranas po ng pag-ulan dito sa Visayas at ganun din sa Mindanao. Hanggang katamtaman po yung lakas ng ulan, pero pwede ring magkaroon ng heavy rains, lalo-lalo na po kung merong localized thunderstorms na madalas nga kapag hapon o gabi. Ayon po sa pag-asa, posibleng magpatuloy hanggang Biyernes ang mga pag-ulang dala ng habagat, lalo na dito sa Luzon. Pero unti-unti naman, mababawasan po yan. At mapapadalas na rin po yung mga break. Pero by weekend, may nakikitang panibagong paglakas ng habagat. Depende po kung matuloy ang pagkakabuo ng mga bagong sama ng panahon na pwedeng mag-enhance o magpaibayo ulit dito. So yan po yung patuloy nating tututukan. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Umabot na sa 164 ang nasawi sa magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Colombia. Mahigit 800 ang sugatan, lalo't nawasak ang maraming istruktura. Nakatutok si Oscar Oida. Nagsilabasan sa gitna ng kalsada ang mga taga Pereira, Colombia sa lakas ng pagyanig. May mga napasigaw sa takot. Maya-maya pa, tuluyan ng gumuho ang 4 na palapag na gusaling ito. Nabalot ng alikabok ang buong paligid habang nagtakbuhan palayo ang mga tao. Nabalot din ng takot ang mga residenteng ito nang biglang Diyos mio! Bumagsak na parang laruan ang isa pang gusali. Nabagsakan pa ang isang sasakyan.
Ayon sa US Geological Survey, magnitude 7.4 na lindol ang yumanig sa Colombia pasado alas 8 ng gabi kagabi, oras sa Pilipinas. Ang lakas ng pagyanig, kita sa bidyong ito na nakunan sa loob ng isang airport. Ang mga ratrap sa loob, kanya-kanyang silong sa ilalim ng mesa habang naglalaglagan ang kisame at mga debris. Ang mga naabutan ng pagyanig sa Emergency Services Building na ito sa Cali, nagtakbuhan palayo. Malalaking tipak ng mga semento kasi ang naglaglagan kung saan ilang ambulansya ang nabagsakan. Kita rin ang laki ng pinsalang tinamo ng isang gusali roon, kung saan tipak-tipak na bahagi ng mga pader ang nagbagsakan. Sa Caldas, tumabingi ang side tower ng makasaysayang Manizales Cathedral. Nagkabitak-bitak din ang mga kalapit na gusali nito. Sa pinakahuling tala, hindi bababa sa 130 ang naitalang nasawi, habang mahigit 500 ang sugatan. Nagdeklara na ang gobyerno ng Colombia ng National Disaster Situation. Dahil sa lindol, libo-libong kabahayan at infrastruktura ang nagtamo ng pinsala o kaya ituluyan ng gumuho. Kaya naghahabol ngayon ang mga rescuers sa oras para mailigtas sa mga posibleng natrap pa sa mga gumuhong gusali. Ayon sa Colombian Geological Service, ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa kanilang bansa ngayong 21st century. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa mga nasawi sa lindol, pati na sa lahat ng apektado roon. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs na sa maayos na kalagayan ang mahigit 100 Pinoy sa Colombia. Nakikipag-ugnayan daw ang Philippine Embassy in Bogota sa mga kababayan natin doon at inabisuan silang manatili sa ligtas na lugar. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang mga katagang ito ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker sa isang online press briefing noong November 2024. Tuluyan ng kinasuhan ng Department of Justice ang bise. Sa inilabas sa pahayag ng kagawaran, sinabi nitong 1:30 ng hapon kanina nang maghain sila ng kasong 3 counts ng grave threats sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Matatanda ang inimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pahayag ng bise ukol sa nasabing pahayag at inirekomenda ang paghahain ng reklamo noong February 2025. This is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President. Okay, so after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. Kabilang sa inirekomenda noon ng NBI ang pagsasampa ng kasong inciting to sedition, pero hindi ito tinuloy ng DOJ. Just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ayon sa DOJ, nasa hukuman na ang bola ng paggulong ng kaso laban sa Vice-Presidente. Since it's grave threats, tapos may cybercrime element doon, aggravated siya. Okay, let's not discuss the penalty for now because anything could happen in the course of the proceedings. Okay, so makita naman po sa revised penal code ano ang penalty of grave threats and if it's aggravated. May recommended bail ito na 120,000 pesos sa kada count. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng bise, na inaasahan na nila ito kaya pinaghandaan na nila ito. Pagdiin niya, sa ilalim ng ating batas, ipinapalagay na inosente ang bise
at kumpiyansa silang ang kaso laban sa kanya ay maibabasura. Dagdag ni Lim, ang isang nakaupong impeachable officer, ang vice-presidente, ay hindi maaaring maipagharap ng kaso sa isang sakdal na pinatutungkulan din ng impeachment case. Kaya lahat anya ng legal na remedyo ay gagawin ng kampo ng bise. Nakasalang bilang Article 4 sa Articles of Impeachment ang grave threats laban sa bise dahil sa pagbabanta sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Naniniwala ang DOJ, magkaiba ang impeachment at ang kaso sa Regional Trial Court. Alam po natin na impeachment proceeding is under the domain naman ng legislature right now. The Senate and the senators being senator judges. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTCQC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial. Sa reply ng depensa sa Articles of Impeachment bago ang simula ng paglilitis, iginiit nilang ginamit lamang ng bise ang free speech upang kontrahin ang mga pulisya, ginagawa at pagmamalabis umano ng kasalukuyang administrasyon. Wala rin daw patunay na kumontrata ng assassin ng bise para patayin ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Dapat nang tapusin ang planong lagyan ng spillway ang Las Piñas na binaha nitong weekend, ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos na dumalaw roon kanina. Sabi ng kanilang alkalde, mabilis namang humupa ang baha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahit napuruhan ng pananalasa ng habagat itong weekend ng Las Piñas, napansin ng lokal na pamahalaan na hindi na gano'n ito kalala, gaya ng dati. Magandang sign yun kasi nasa gutter or knee-high lang kami. Medyo okay naman sa Las Piñas kasi tumataas siya ng konti pero mabilis siya nahuhupa kaagad. Ayon sa Department of Public Works and Highways, isa sa nakatulong sa pagpapahupa ng baha, itong high vacuum self-priming drainage trailer pump na ininspeksyon ng Pangulo kanina. Pag napupuno itong estero na to, syempre, pupunta na sa daan yung tubig. Kung may mobile pump tayo dito na magakas, hindi na pupuno. So, naiiwasan yung mabilis na pagtaas ng tubig. Almost 1 cubic meter per second. Malaki din yun. Sinabi rin ng Pangulo na epektibo ang dredging o paghuhukay ng bumababaw na Alido at Zapote River at paglilinis sa mga drainage at kanal. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Pero ang dredging at paggamit ng mga mobile pump, pansamantalang solusyon lang. Ang kailangan, mas pangmatagalang tugon sa problema ng baha. Kabilang ang 10 taon ng planong spillway sa Las Piñas na magsisilbing lagusan ng tubig. Tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Pero lahat ng mga hakbang o solusyong ito, baliwala ayon sa Malacanang kung magpapatuloy ang walang pakundangang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay. Binisita rin ng Pangulo ang mahigit 100 pamilyang nagsilikas at pansamantalang nananatili sa isang covered court doon. Binigyan sila ng relief goods, sleeping kit, maternity kit at clothing kit din. Dagdag sa tig 10,000 pisong ayuda bawat pamilya. Ayon sa DSWD, siniguro nilang may sapat na supply para sa mga nasalanta. Sa ngayon daw, nasa mahigit 5 milyon ang stockpile ng mga family food packs. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, wala pa ring pasok sa ilang lugar bukas. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Lingayen, Pangasinan. Nakasalalay naman sa school administrators ng mga pribadong paaralan kung magsususpinde ng pasok. Preschool hanggang senior high school naman, walang pasok sa buong Abra. Sa Benguet, face-to-face classes ang suspendido para sa preschool hanggang senior high. Sa lahat ng antas naman, ang suspensyon ng face-to-face classes sa Candaba, Pampanga, sa bayan ng Masantol, San Simon at Santo Tomas hanggang Biyernes na ang anunsyong alternative learning muna. Tila na bagong daloy ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City na lubhang bahain noon pero hindi na ngayon. Ang sikreto, nasa ilalim ng ilang kalsada o di kaya ilalim ng basketball court.
Tuklasin natin sa pagtutok ni Maki Pulido. May naiwan pang mantsa kung hanggang saan umabot ang baha sa Barangay Santa Monica, Quezon City, Hulyo noong nakaraang taon. 200,000 piso ang nalugi sa tindahan ni Gina. Saktong dating po ng mga items ko, bigas. Nabaha po. Mga 60 kaban yun. Lugi, ma'am, hanggang ngayon hindi pa kami nakakaano. Tsaka mga sasakyan po. Mababa kasi ang lugar, kaya catch basin o tagasalo ng tubig, lalo pag umaapaw ang kalapit na Tulyahan River. Pero ngayong taon, nakaligtas sila sa baha dahil sa basketball court na ipinagawa ng City Hall na may itinatagong sikreto. Ang ilalim pala nito ay detention basin o malaking espasyo kung saan pwedeng paagusin ng bahang katumbas ng tubig ng 3 Olympic-sized swimming pool. Dito napupunta ang tubig imbes na sa kalsada at pakakawalan lang sa tulyahan kung mababa na ang level. Natipid tuloy ng barangay ang pondong pang-evacuate kaya mapupunta sa ibang serbisyo. Health services na po. Yung mga dating ginagawa namin na mga gastos sa pangangailangan ng mga evacuees, na lesson yon. May isa pang detention basin sa Barangay Tandang Sora na bahain din noon pero hindi ngayong taon. Malaki naman po yung naging tulong nito. Buhat po nitong nag-uulan, hindi po lumaki yung tubig ng ganun kataas. Hindi na po umaakit sa gutter yung tubig ngayon. Doon lang po bilis bumaba. Saka ang bilis po bumaba. Sa ilalim ng kalsada naman inilagay ang 3 detention basin sa G. Araneta Avenue at Maria Clara Street, kaya't mula 5 oras, nasa 2 oras na lamang ang inaabot sa paghupa ng baha. Habang sa Quezon Memorial Circle, retention pond naman ang itinayo, kaya mukhang bahagi lang ng landscape ng parke. Pero agusan pala ng baha, lalo sa dating bahaing elliptical road. Ang idea po doon is, aside from nagkaroon siya ng water feature, ang isa pa pong gamit po noon is, again, additional storage po in case of increase in runoff or yung ulan. Kapag pa marami po yung volume na dala ng ulan, doon rin po natin kino-convey doon sa retention pond. Bahagi ang mga proyektong ito ng Quezon City Drainage Master Plan na isinunod sa resulta ng mga pag-aaral kung saan lumabas na noon natural na daluyan ng tubig ang mga bahaing lugar. Dahil natakpan na ito ng mga semento, kailangang may puntahan pa rin ng tubig gaya ng detention basin na nasa ilalim. So ang ginagawa po natin ay through science and engineering design, minimimic po natin, ginagaya po natin kung ano po yung capacity supposed to be ng waterways or yung area na yon to carry water. So, yun doon po pumapasok yung solutions po na for gray solutions, these are detention basins, and for nature-based solutions, andito naman po yung mga retention ponds. Higit 100 ang tinarget ng City Hall, pero 5 pa lamang ang nagagawa dahil hindi raw pumayag ang ilang komunidad na maitayo ito sa mga pribadong lupa. Kailangan din ng pondo, kaya nanghihinayang sila na hindi na-coordinate ang 17 billion pesos na flood control project ng Department of Public Works and Highways sa lungsod, na sana raw ay naisunod sa kanilang 27 billion pesos na Drainage Master Plan. Just imagine, 17 billion pesos. Ang isang project po namin na detention basin, nasa 50 million lang po. Malaking tulong po sana yung resources po from the national government if talagang nagamit din po according to the plan. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. 2 buwan pa lang pero bumigay na ang bahagi ng isang river wall sa Marilao, Bulacan. Giit ng kontraktor nito, hindi ito substandard. At nakatutok live si Maris Umani. Maris. Vicky, narito ako ngayon sa Barangay Prensa 2 dito sa Marilao, Bulacan at makikita nyo sa aking likuran ang river wall na gumuho kahapon sa kasagsagan ng malakas na ulan at pagragasa ng tubig dito sa Marilao River na nagdulot ng pangamba at ng takot sa mga residente rito. Sa kuha ng isa sa mga kabataan naglalaro sa may tabing ilog sa Marilao, Bulacan, makikita ang unti-unting pagguho ng lupa. Sa baba nito, bumigay na rin pala ang tipak-tipak na semento ng river wall. Noong una, nagkakatuwaan pa ang mga bata hanggang sa matanto nila ang peligrong kinaroroonan nila. Umangat na yung tubig. Saan? Antar na to. Delikado. Delikado yan. Reflex na yan, reflex na. Patanggal na rin to. Alis na. Akala po namin, lumilindol lang po, kaya gano'n. Gulat na lang po kami, biglang nalaglag yung yero. Takot na takot talaga.
Nakakatrauma po siya eh. Akala po namin yun na po yung last na. Bigla na pong gumuho na po, tapos tumalon po kami dito. Tapos, yun po, bigla po rin po namin narinig yung tumunog yung yero. Kumalabog po. Kwento ng isa sa mga kabataan, umaambon na lang nung panahong naroon sila, pero malakas ang ulan nung umaga. Parang lalamunin po kami. Hollow blocks po. Tapos yung lupa po. Kasi na po sa amin, papunta na po sa amin yung hollow blocks tas yung lupa. Labis din ang takot ni Meiji, lalo't ang bahay nila ang isa sa mga nakatayo sa ibabaw ng gumuhong river wall. Nangamba po. Tsaka medyo yun na-shock kasi nga baka pati kami madamay dun sa pagguho. May mga bata po dun sa kaya medyo na-bother ako. Ayon sa punong barangay ng Prensa 2, wala pang 2 buwan ang lumilipas mula nang matapos ang river wall. 5 milyong piso raw ang halaga ng proyekto, kaya nagulat silang nawasak agad ito. Tuwing sasapit ang bagyo, sasapit ang panahon ng tag-ulan, unti-unti hong nagugumuguho yung mga lupa dito sa gilid ng ilog. Pagka gumuho na yung mga lupa natin dito, kasunod ho nito yung mga bahay na ang susunod na babagsak. Kasama po nung ilog, matatangay na rin po sila. Kitang-kita po na ang ninipis ng bakal, parang ampaw, wala pong poste. Buti na lang wala talagang nasaktan. Sobrang disappointed na naman kami sa ganitong project na substandard. Pero sagot ng kontraktor ng naturang proyekto, Hindi po siya substandard. Ang nangyari po dyan, sinunod po namin yung sa program of works, kung ano po yung mga nakadesign, kung ano po yung mga gamit na bakal, mga kapal po ng semento, sinunod po namin. Siguro po kaya po nangyari itong ganitong pagguho dahil po sa bigat po ng tubig. Kasi po pagka ang lupa nalagyan po ng tubig, bumibigat po ng todo. sabi ng alkalde ng Marilao, pinaiimbestigahan nila ang nangyari. Sunod-sunod po kasi yung malakas na ulan and yung agos po ng tubig sa ilog, sobrang lakas din. And this is not an isolated case dito po sa bayan po namin, no? Dala po talaga na extraordinary calamity. Paliwanag pa ng kanilang municipal engineer. Landslide prone po ito. Sa laki ng project nito, dapat po national po ito. So sa kagustuhan po ng ating mahal na mayor na talagang delikado po yung lugar, agad niya po itong pinondohan. Aral na rin sa amin yung to improve our design. Binisita rin ni Mayor C ang sitio Patulo, Barangay Loma de Gato, Marilao, kung saan nagkaroon din ng landslide. Pati ang Kingsport Warehouse, Santa Rosa, kung saan bumigay ang sheet pile at nagkabitak-bitak ang lupa. Sa Pulilan, Bulacan naman, gumuho ang isang bahagi ng isang bahay sa gilid ng Angat River. Lumubog kasi ang isang bahagi ng ginagawang riprap na tinutungtungan ng bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Vicky, balik dito sa Marilao. Ayon sa contractor, nangako sila na makikipag-ugnayan agad sila sa lokal na pamahalaan at hihingin yung bagong program of works at oras na umaraw na bukas ay agad din daw nilang sisimulan ang pagpapagawa sa naturang river wall na gumuho. Vicky? Maraming salamat at ingat, Maris Umali. Tulong at hindi umano suhol ang mahigit 5 milyong pisong ibinigay ni dating Congressman Jing Paras sa lalaking kinausap umano para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Itinanggi ng kanyang kampo na may planong honey trap operation na tila parte umano ng paggiba sa oposisyon. Nakatutok si Oscar Oida. Nagpunta kaninang umaga sa NBI ang abogado ni Batangas Representative Leandro Leviste bilang tugon sa inilabas na subpina ng tanggapan. We just invoke Representative Leviste's right to remain silent. That's it. We deny any involvement. Again, no comment. Iniimbestigahan si Leviste kaugnay ng pagkakasangkot umano sa plano kung may mga kinuuhang mga babae para gawa ng di totoong kwento si Executive Secretary Ralph Recto. Nang tanungin naman kung nasaan na si Leviste. I don't know. You tell me. Kayo yung may reports on that. I don't know. That's it. Thank you. Nagpunta rin sa NBI ang mga abogado naman ni dating Congressman Jing Paras para magsumiti ng affidavit ng kanilang kliyente kaugnay ng investigasyon. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, kilala raw talaga ni Paras ang talent manager na si alias Ken na nagbulgar ng umano'y plano. Nakasama raw ito ni Paras nang mag-produce siya ng pelikula noong 2022. Pero wala daw plinanong honey trap operation. At sila raw ang nilapitan ni na alias Ken. Si Mr. Ken, sila ang nag-offer, nag-volunteer sila
na may sasabihin na nangyari in 2025. So ang trabaho naman sa aking kliyente is tumulong lang na sa paggawa ng affidavit sa mga babae. So nagtawag siya ng mga abogado para magawa lang ng affidavit. Kaugnay naman daw sa sinasabing 5.5 million pesos na suhol. Di daw yun suhol, kundi tulong. Natatakot kasi itong si alias Ken na magsasabi na baka, kasi ang kalaban nila mataas na opisyal. So saan sila magtago? Anong gastusin nila? Pag magtago sila, baka harasin sila itong mga mataas na opisyal. So humingi sila ng funds. That's why umabot ng 6 million hanggang 5.5. Plano daw nilang magsampa ng kasong perjury laban sa mga umaakusa sa kanilang kliyente. Hinala ni Attorney Ferdinand Topacio. This is part of a bigger and grander plan to decimate the legitimate opposition. Alam naman natin, si Congressman Jing Paras ay isa sa mga foremost critics ng Marcos administration at founder ng Kampilan. Siyempre, bendalo na naman tayo. Ganyan naman lagi di ba? Hindi naman itong first time kay Mike Defensor, doon sa 18 Marine. So, hindi na tayo nagtataka kay Director Matibag. Nakausap ng GMA News sa pamamagitan ng telepono si NBI Director Matibag, pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag tungkol dito. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy ang pag-sparkle sa GMA ng global fashion icon na si Heart Evangelista. Muli siyang lumagda ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. May chika si Nelson Canlas. Sparkle star since 2018 at hinahangaan sa halos 3 dekada. Hindi lang sa katatagan sa kanyang career, nagpamahalas ng tapang. Pinatunayan din ni Heart Evangelista na mayroon siyang pusong matatag para harapin ang challenges sa buhay at pusong mapagbigay sa mga nangangailangan. What keeps you going? I think my love for what I do. Hindi pwedeng puro victory lang ang aasahan mo sa ganitong klaseng industriya. But because I'm very consistent and I believe that I've become so much stronger, I feel like naging immune na ako and I'm willing to even take, more challenges to get to where I want to be. And I have big dreams. You have reinvented yourself over and over again. I think kasi yung nangyari dyan, it was very organic. Every time I would go through something, I feel like I'm like a little stream of water. I will find myself through the cracks of the woods and find myself into a bigger stream. Usually when they say reinvention, it was never intentional. It was an outcome of something very drastic, maybe sad, but I always found something in me that would accept and adjust and relocate myself and still continue to go towards a dream that I've always wanted ever since. At sa gitna ng kanyang mga pinagdaanan recently, muling nabuhay ang friendship nila ng itinuturing niyang first love, si John Prats. Just recently, we sat down with our pictures nung bata kami. Nag-reminisce kami na parang may gusto kami ibigay sa mga fans namin na nandyan, na hindi nawala for 20 plus years. The biggest fan service we can ever give them. Not necessarily a closure, but a project na I feel like magiging masaya sila and it will be something na sobrang OC at hands-on namin dalawa. Are you confirming that you're going to have a project soon? Yes, I'm confirming na mabubuhay na ang Gummy Bears. Joe Hart. Patuloy na magiging kapuso ang international fashion icon sa muli niyang pag-renew ng kanyang kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. Kasama sa contract renewal sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Vice President for Musical, Variety, Specials, and Alternative Productions Entertainment Group, Gigi Santiago Lara, at Sparkle GMA Artist Center AVP for Talent Management, Vic Del Rosario Jr. Mahal na mahal natin si Heart dito sa Sparkle at sa Kapuso Network. We see how much she's grown as a person and nakikita natin talaga yung hard work niya and work ethics. Talagang incomparable. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Mga kapuso, malamang katatapos lang ninyong maghapunan. Ay nako, gugutumin kayo ulit dahil sa nakakatakam at napakahabang salo-salo sa Ginubatan Albay. Panalo ring pang-almusal ang kanilang pagkain, mga kapuso. Abay, ang mga nakatikim, daang-daang lokal at mga bisita. Very long table ang inihanda para sa ipinagmamalaki nilang longganisa. 10,000 longganisa kasi ang nakahanda. Complete meal, mga kapuso, dahil may kanin, pipino at kamatis. Inihilera yan sa gitna ng kalsada sa sentro po ng kanilang bayan. Abay, ang Boodle Fight na yan ay bahagi ng kanilang Longganisa Festival. Nais daw nilang ipakilala ang kanilang signature Ginubatan Longganisa. Wow, talagang sarap. Pinakurat na lang ang katapat. Ha! At nais natin makilala yung Ginubatan Albay Longganisa. Pang birthday, tita, pwede yan. Aba, ito na. Ayan na nga, Birthday, magic. Ma'am Vicky, bago tayo magtapos, hindi natin palalampasin ang pagkakataon para batiin Hindi ko napansin. ng belated happy birthday Ay, naku, thank you. si Ma'am. Abay. Binabasa ko lang yung script, Ma'am. Abay, nandyan pa. Happy- Nandyan yung image Happy ni birthday tita. po. Wow, asan? Yan, oo. Ito, Ma'am, ayan, no? Ay, Pareho yan, po ng yan, dating yan, nyo. yan. Ano mo yun? Ganyan ba yung tsura ko? Para naman lola. Ay, hindi lola naman talaga. Happy birthday, Ma'am. God bless you, Ma'am. Am I supposed to take it from you? Ano, Ma'am? Ako na magdadala Tita, sa kwarto ko, Ma'am. tanongin niyo sa akin yung wish ko. Tumagal pa at marami pa tayong pagsasama dito sa 24 oras. Bakit ko kaya naitanong yun? Mabigat, ha? Mabigat, Ma'am. Mabigat ba talaga? Naku, parang napakasarap. At kulay, purple. Sayang. Gusto ko sanang, share yan. Pero wala eh. Pahiwa natin kay Tina, Ma'am. Kutilyo mo. Pundan ba? Ay, hindi. At yan po ang aking birthday cake. Ay, hindi pala yung mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito, hindi may news. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami 24 oras.